Maaga pa nga lamang ay gumawa na ako ng macaroni salad at nang may pang dessert man lang sa bagong taon. Kahit pa nga wala naman kaming bisita pero abalang-abala ako dahil ito yung unang taon na magse-celebrate kami dito sa aming bahay. Kaya kami rin lang ang makain ito. Isang dekada na nga din ang lumipas at ngayon lang naulit na makapag-Christmas at New Year ako dito sa probinsya. Hindi nga lang karamihan ng aming handa, ang mahalaga ay meron pa rin kaming apagsaluhan sa Noche Buena. Mas masaya nga sana kung nandito rin si Daddy pero ganun talaga ang buhay OFW. Kaya sanay na ako. Ganito nga pala namin sinelebrate ang bagong taon. Magkakalampag pa nga sana kami ng mga takip ng kaldero ay kaso pagkaga na rin naman si Jello, nakilig na ang katawan sa sobrang takot. Dito nga pala sa probinsya ay hindi uso ang fireworks. Ang kailangan lamang ay mag-ingay at magkalampag ng kung ano ay ayos na yun. Sakto nga rin na birthday ng Tita Enjoy tuwing New Year kaya naman yung totoo talaga ay nangapit bahay kami ng handa. Pagtapos nga ng bagong taon ay naisipan kong lechonin na lamang namin aring manok na nabili ko habang fresh pa. First time ko nga rin lang gagawin ito kaya naman nagpaturo na lang ako kay Daddy kung paano ito i-marinate. Bali gumamit lang ako ng salay, sibuyas, bawang, paminta at asin. Saka ko naman tinusok-tusok gamit ang tinidor. Bali 1 oras ko lamang ito minarinate at alutuin na nga rin namin agad. Pagising ko na nga lamang kaninang umaga saka ko ito naisip at ganun talaga kapag biglaan natutuloy. Matagal ko na kasi ito inaplano kaso nga ay hindi matuloy-tuloy at hindi ko naman kayang gawin mag-isa. Kaya buti na lamang at nakahanap ako ng makakasama. Nagyaya pa nga sila na manguha pa ng pako at masarap nga daw aring iterno. Bata pa lang ako ay naririnig ko na aring pako pero ngayon lamang talaga ako makakatikim nito. Tingin ko nga ay anong dami ring nangunguha ng pako dito at anong daming pinagpitasan na. Buti na nga lamang at natirhan pa kami. Sa tuwing mapunta din talaga ako sa damuhan ay aring lipa ang hindi ko makakalimutan. Kaya hindi na talaga ako nito may isahan. Nung nakaipon na nga kami ay nakita ko aring si Hana. Sabi ko bakit niya tinatapon yung iba? Yun pala ay may pumitas ng pakong buhaya. Hindi ko nga rin alam na may gayon pa pala. Hindi nga daw yun nakakain, kaya sabi ko ay i-check din yung napitas ko at naku mahirap na. Tapos nga namin manguha ng pako ay agad na nga rin nila itong hinimay-himay at hinugasan. Nung tinikman ko nga ay parang kangkong din pala ang lasa. Habang nag-aasikaso nga kami ng mga dadalhin na ay ari naman sila at todo bomba sa mga salbabida. Sila nga daw ay maligo sa dagat. Malapit nga lamang kami sa dagat pero minsan rin lang naman kami mapadpad din dito. Medyo maraming yung nag-a-outing ngayon kaya naman tuwang-tuwa rin ang mga bata at maraming nakikita. Pagdating nga namin ay gumawa na sila ng apag-ihawan at matagal-tagal pa nga rin ito maluluto. Medyo matagal din pala kapag uling ang ginagamit, mas maganda pa rin ang kahoy. Sobrang tagal ko na nga rin talagang gustong gawin ito at buti naman at natuloy na. Sana sa sunod naman ay lechong baboy na. Ang hirap nga rin magpakana ng mga ganari kung walang matulong sa iyo. Yung totoo talaga ay ang dami kong gustong gawin kaso ay hindi matuloy-tuloy. Bago ka pa nga rin makabuo ng isang content sa araw na ito ay anong dami mo munang apagtrabahuhan. Kaya naman humahanga ako dun sa iba kapag nagawa na nilang i-edit. Akala mo ang dali lang ng kanilang pinaggagawa pero sa likod nito ay super pagod din talaga. Nakakatuwa nga ring pagmasda ng mga bata at bilang isang nanay ito na talaga ang aking kasiyahan. Makita silang masaya at malayang makapaglaro. Maya't maya nga ang balik namin dito at nakalipas na nga ang 1 oras pero ngayon ay malapit na nga sa katotohanan. Nung maluto na nga ay tuwang-tuwa ang mga bata at kanina pa nga daw nila ito inapakaantay. Nagdala na nga rin kami ng mga desserts na tira pa namin ng New Year. Hindi na nga rin nahiwa ang manok sa sobrang init kaya sabi ko ay hayain na lamang na buo at kanya-kanya na nga lamang ang kurutan. Mapapasarap na naman ang kain mo pag ganito ang setup ng hapagkainan. Mukha pa nga mabibitin ang isang buong manok sa amin. Pagkatapos nga nilang kumain ay ako naman, sabi ko nga pag nanay ka na talaga, tagakain ka na lamang ng mga tira-tira. Habang kumakain nga ako ay excited namang mamangka ang mga bata. Akala naman nila makakatakas kay Jello. Talaga namang hindi mo mapapatahan kapag nagwala na yan. Kaya sabi ko ay isama na, nakasakay man yan ay problema pa rin pagbaba, paniguradong iyakan pa rin at ayaw pa nga niyang bumaba sa bangka. Kaya naman ako na lamang kako ang masama at makapamangka nga rin at kami nga'y mauna ng umuwi ng bahay ng mga bata. Pagka ganitong oras talaga ay sila ay matutulog na. At aring si Yona hindi pa man din nakakababa ng stroller ay tulog na nga pala. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood!